Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Blitz. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula kay Detective Sergeant Tom Brandt na natutulog sa kanyang sofa. Nang siya'y magising, pumunta siya sa bintana ng kanyang silid at nakita ang ilang magnanakaw na sinusubukang nakawin ang isang sasakyan. Dahil dito, agad na lumabas si Tom at hinarap sila. Binalaan niya silang umalis ngunit hindi sila nakinig kaya hindi na iwasan na magkaroon ng isang away. Binugbog niya ng husto ang mga magnanakaw at sinabi na kapag nakita niya muli sila, hindi siya magdadalawang isip na patayin sila. Pagkatapos ay umalis na doon si Tom, ngunit sa sumunod na araw, kumalat ang balita tungkol sa pagbugbog niya sa ilang mga inosenteng lalaki. Pagkatapos ng insidenteng ito, pinupuntirya na siya ngayon ng media at pati na rin ang kanyang buong departamento. Nag-aalala ang departamento tungkol kay Tom kaya ipinadala nila siya sa counselor para sa ilang counseling. Ngunit tila bastos si Tom kahit sa counselor at nagsimulang manigarilyo sa harapan niya. Nang sinubukan siyang pigilan ng lalaki, pinagbantaan niya ang counselor at bumalik na sa police station. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ang babaeng si Elizabeth, isang peace officer na pumunta upang makita si Tom at sinabi sa kanyang nagtatrabaho siya bilang undercover sa loob ng mahabang panahon. Nasa isa siyang misyon laban sa mga drug dealers, kaya't kinailangan niyang gumamit ng droga bilang undercover upang ipakita sa mga dealers na isa siya sa kanila. Sinabi ni Elizabeth na nagsimula siyang magdroga at nang bumalik sa serbisyo sa pagkapulis, ipinadala nila siya sa rehab. Nang makalabas siya mula sa rehab, muli siyang kumuha ng pagsusulit ngunit bumagsak siya sa sergeant test at ito ang dahilan kung bakit na-demote siya sa pagiging isang constable. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Tom si Bruce Roberts, isang chief inspector at siya ang kasalukuyang partner ni Tom. Kamamatay lang ng kanyang asawa at nang pumunta sila upang tingnan ang kanyang katawan, labis na sumama ang loob ni Bruce kaya dinala siya ni Tom sa isang bar. Habang umiinom, sinubukan ni Tom na aliwin si Bruce at mukhang nagtagumpay naman siya dito. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin ang isang babaeng pulis at habang naglalakad siya sa kalsada, isang lalaking nakasuot ng hood ang lumapit sa kanya at walang awa siyang pinagbabaril. Nalaman ni Tom ang tungkol sa insidenteng ito at agad na pumunta sa pinangyarihan ng krimen. Tinanong siya ng lahat tungkol kay Bruce, ngunit sinabi niya sa kanilang nagdadalamhati pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang asawa, kaya ilang linggo siyang mawawala sa trabaho. Gayunpaman, ang pagpatay sa isang pulis ay hindi nila maaaring balewalain, kaya tumawag sila ng pansamantalang inspector upang punan ang bakanteng posisyon ni Bruce. Ang pangalan ng lalaki ay Porter Nash, ngunit hindi siya gusto ng ibang mga opisyal at ayaw nilang magtrabaho sa ilalim ng kanyang utos dahil nabalitaan nila na isa siyang bakla. Gayunpaman, nilinaw ng kanilang superior na magtatrabaho sila sa ilalim ni Porter kaya wala na silang ibang pagpipilian. Nang hindi inaasahan, naging kaalyado ni Porter ang maiiniting ulo na si Tom na may kasaysayan sa mga marahas na insidente. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, binisita si Elizabeth ng kanyang kaibigan, isang batang miyembro ng gang na may palayaw na metal, at natatakot siya dahil ang kanyang kasamahan sa gang ay maaaring nakapatay ng isang tao. Nangako sa kanya si Elizabeth na titingnan niya ang sitwasyon, ngunit sinabi niya din sa bata na ito na ang huling pagkakataong gagawa siya ng pabor sa kanya. Idinagdag din ni Elizabeth na kung patay na ang lalaki, kailangan nilang umalis sa lungsod, at kung buhay naman ang biktima, kailangan na niyang umalis sa gang. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Tom at pagkatapos pakinggan ang buong kwento, inutusan siya ni Tom na makipagkita kay Craig. Kalaunan, nakipag-ugnayan si Elizabeth kay Inspector Craig Stokes na sumang-ayon na tumulong kung makikipag-date sa kanya si Elizabeth. Sa sumunod na eksena, makikita ang isang reporter na nakatanggap ng tawag mula sa lalaking nagngangalang Barry. Ipinaalam ni Barry na siya ang bumaril sa pulis at hindi pa natatapos ang kanyang trabaho dahil pupuntiryahin pa niya ang mas maraming police officer sa mga susunod na araw. Habang nagsasalita si Barry, pumunta siya sa isa pang pulis at binaril din siya. Pagkatapos ay sinabi ni Barry sa reporter na meron pang 8 pulis sa kanyang listahan at ibinaba na ang tawag. Ang balitang ito ay kumalat na parang isang wildfire, kaya pumunta si Porter para makita si Tom at tinanong kung siya ba talaga ang taong inilalarawan ng mga tao sa kanya. Habang nag-uusap, nalaman ni Tom na maraming alam si Porter tungkol sa kanya. Hindi nagtagal, nalaman nila na binaril ang isa pang police officer at sinimulan nilang arestuhin ang lahat ng mga kriminal sa lungsod.
Nakipag-ugnayan sila sa lahat ng kanilang mga spy at inutusan silang manatiling aktibo sa lahat ng oras. Pagkatapos, nakipagkita si Tom sa isa sa kanyang mga impormante sa lungsod na si Radnor at itinuro sila nito sa isang lalaking nagngangalang Barry Wise na kamakailan ay nagyabang tungkol sa pagsunog sa isang police dog bilang pagsasanay. Ngunit nang binisita ni na Tom at Porter ang apartment ni Barry, hindi sila kaagad nakahanap ng anumang ebidensya laban sa kanya. Nang buksan ni Barry ang pinto, nakita niya ang 2 police officer sa kanyang apartment. Medyo nalilito siya noong una, ngunit dahil napakatalino niyang serial killer, pinanatili niyang kalmado ang sarili. Kinilala ni Tom si Barry bilang ang lalaking binugbog niya sa isang away, sa isang bilyaran noong nakaraang taon. Sinimulan niyang biruin at pagtawanan si Barry at umalis na doon kasama si Porter. Sa kabilang banda, mabilis na kinuha ni Barry ang ilan sa kanyang mga gamit at agad na lumabas para itago ito sa kung saan. Gayunpaman, sinundan siya ng impormante ni Tom at nalaman ang lugar kung saan itinatago ni Barry ang kanyang mga gamit. Nagpa siya si Radnor na magsagawa ng sariling investigasyon at kalaunan ay natagpuan ang tila isang abandonadong sasakyan kung saan itinatago ni Barry ang mga tropeyo ng kanyang mga pagpatay. Sa gitna ng lahat ng ito, makikita si Bruce na pumunta sa isang tindahan para kumuha ng alak. Naramdaman niyang sinisira niya lang ang kanyang buhay, kaya nagpa siya na siyang bumalik sa kanyang trabaho. Kinabukasan, nag-report na siya sa police station at muling nagtrabaho bilang chief inspector. Nang lumabas siya ng istasyon, makikita natin na sinusundan siya ni Barry at dito nabunyag na siya ang sunod na target ng killer. Nang makauwi na siya sa bahay, kumatok si Barry sa kanyang pinto at nang buksan niya ito, bigla siyang inatake ni Barry. Si Bruce ay isa ring pulis kaya hindi siya umaatras sa anumang laban. Nagawa niyang makahanap ng isang martilyo at nang hahampasin na niya si Barry, naagaw ng killer ang sandata mula sa kanya at hinampas ang inspektor ng maraming beses. Matapos siyang patayin, nagawa pang manood ng TV ni Barry sa bahay ni Bruce. Bago umalis, ninakaw niya ang uniforme ng pulis at lumabas na ng kanyang bahay. Muling tinawagan ni Barry ang reporter at sinabi sa kanyang napatay na niya ang ikatlong pulis na si Bruce. Pinaalam niya din sa reporter na gusto niyang lumabas sa press ang kanyang pangalan sa susunod na araw at inutos din na pangalanan siyang Blitz. Nalaman ni Tom ang balita tungkol sa pagkamatay ni Bruce at labis na nagulat dahil si Bruce ang pinakamalapit niyang kaibigan. Sa kabilang banda, makikita si Barry na inilalagay ang kanyang mga gamit sa trunk ng isang sasakyan. Gayunpaman, ang impormante ni Tom ay matagal na siyang sinusundan at binabantayan ang lahat ng kanyang mga kilos. Agad siyang pumunta sa sasakyan at nakita ang mga gamit ni Barry. Pagkatapos ay tinawagan ng impormante ang parehong reporter at sinabi sa kanyang alam niya ang tungkol sa killer. Sinubukan niyang makipag-deal sa reporter at humingi ng $50,000 para sa kinaroroonan ng lahat ng gamit na magpapatunay kung sino talaga ang killer. Sumang-ayon naman ang reporter at tinanong kung saan siya pupunta at dito na ibinigay ng impormante ang address ng parking lot. Agad na pumunta doon ang reporter at ipinakita sa kanya ng impormante ang mga gamit sa sasakyan. Lingid sa kaalaman nila, pinagmamasdan na pala ni Barry ang lahat ng kanilang kilos at nakita ang lasinggerong lalaki na nagdala ng isang reporter doon. Nang umalis na ang dalawa, inalis na ni Barry ang lahat ng kanyang gamit doon at inilipat sa mas tagong lugar. Sa kabilang banda, dinala ng reporter ang impormante sa isang bar at doon niya ibinigay ang lahat ng pera sa kanya. Inutos ng reporter na sabihin na sa kanya ang pangalan ng killer, ngunit sumagot si Radnor na ibibigay niya ang pangalan pagkatapos niyang lumabas sa banyo. Lumalabas na nandun din pala si Barry sa bar na yon at palihim niyang sinusundan ang dalawa. Sinundan ni Barry ang impormante sa banyo at nang makita ng matanda ang killer, nagsimula siyang manginig sa takot. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay at sinabing hindi pa niya naman ibinibigay ang kanyang pangalan kaya hindi siya karapat-dapat na patayin. Ngunit hindi alam ni Barry ang salitang awa, kaya nagpatuloy pa rin siya sa pagpatay sa matanda at pagkatapos ay lumabas na sa banyo na may dalang $50,000. Ang reporter na si Dunlap ay agad na inalerto ang mga pulis tungkol sa sasakyan, ngunit nakita nila na wala na itong laman. Narealize ni Tom at ng isa pang peace officer na ang lahat ng mga biktima ni Blitz ay mga police officer na umaresto kay Barry sa nakaraan at malamang na si Elizabeth ang susunod niyang biktima. Samantala, nang makauwi na si Elizabeth matapos niyang makipag-date kay Stokes, bigla siyang inatake ni Barry. Sa kabutihang palad, nagawa siyang mailigtas ni Metal, ngunit siya naman ang napatay ng serial killer.
Bago pa muling atakihin ni Barry si Elizabeth, dumating na ang mga pulis at nailigtas ang babae. Nagpa siya sina Tom at Porter na ilabas ang larawan ni Barry sa media upang madali siyang mahanap. Kalaunan, pagkatapos ng mahabang paghahanap at habulan, sa wakas ay nahuli na si Barry. Gayunpaman, walang konkretong ebidensya laban sa kanya, kaya pagkatapos ng 48 hours at isang interogasyong hindi nagbunga ng resulta, napilitan ang pulisya na palayain si Barry. Sa sobrang galit, gumawa sina Tom at Porter ng isang plano upang linlangin si Barry dahil alam nilang gusto niyang maghiganti kay Tom para sa pambubugbog niya noon sa may bilyaran. Sa sumunod na araw, pinasok ni Barry ang libing ni Chief Inspector Bruce gamit ang uniforme ng namatay na pulis. Habang nagaganap ang libing, biglang umalis si Tom nang hindi nagsasabi sa mga kasamahan at palihim naman siyang sinundan ni Barry. Dinala ni Tom si Barry sa tuktok ng isang parking garage, only to find out na nagpalit ng pwesto sina Barry at Tom habang nasa ruta. Nasorpresa si Barry sa nakatagong si Tom, at pagkatapos ay walang awa siyang binugbog at inalisan ng kanyang dalang baril. Ipinaliwanag ni Barry na hindi sila kailanman makakahanap ng anumang ebidensya laban sa kanya, kaya nakaisip si Tom ng isang mas epektibong solusyon. Dahil si Barry ay nakadamit bilang isang pulis at si Tom naman ay may baril ni Barry, maaari nilang barilin si Barry gamit ang kanyang sariling baril at ipapalabas na si Barry ay isa lamang sa mga biktima ni Blitz. Gamit ang ideyang ito, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Tom at agad na binaril si Barry. Pagkatapos ay nagpatuloy si Porter upang alisin ang lahat ng ebidensya laban sa kanila. Matapos mapatay si Barry, nagpa siya si Tom na kailangan niyang turuan ng leksyon ang reporter, kaya pinakawalan niya ang 2 aso kay Dunlop para sa pagsulat niya ng mga artikulo laban sa kanya at sa pulisya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.